Alright, ngayong hapon sa atong tanan. Let's begin with our May's installment of the Philippine Indigenous Language Lecture Series, or PILS, for the year 2025. This year-long series of public lectures was organized in solidarity with the International Decade of Indigenous Languages from 2022 to 2032, as declared by the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, or UNESCO. I am Brian Baran, and I will be your moderator for today. So this event is being recorded and will be uploaded at the YouTube channel of the UP Department of Linguistics. For the members of the audience, I understand that there are students here from various classes, but mainly from our students of the grammatical class theories. So I guess we have students from Ling 140 and Ling 206. So I hope you'll be interested in learning about not only Porohanon, but also how the grammatical theories are applied to a Philippine language. So if you have any questions, and I'm sure you have, we will try to address them after the talk, and we request that you keep your queries concise, to the point, and respectful. So please be quick and please be kind. So May's lecture will be on Porohanon with an ISO 6393 code PRH, a Visayan language spoken on the island of Poro in the Camotes group of islands in Cebu. So our speaker is currently an assistant professor at the Department of Linguistics, University of the Philippines, Diliman. His research interests include Porohanon, Morong Tagalog, history of Philippine linguistics, phonology, grammatical theory, and description. His MA thesis is a grammatical sketch of Porohanon, and he has presented his research at the Southeast Asian Linguistics Society Conference, Philippine Linguistics Conference, and various other conferences and colloquia. And he is also serving as a board member of the Linguistics Society of the Philippines. So to present his talk with the title, Tangkang Paglalapat ng Ilang Kontemporaneyong Teorya ang Gramatika sa Porohanon, let us welcome Assistant Professor Vincent Christopher A. Santiago. Salamat, Brian. So, azong hapon, kaninso ka na. Gandang hapon sa atin. So, binubuo ang sanaysay nito ng serye ng mga kapsula o kapirasong sulatin na maaaring tumayo sa kanilang sarili. Umaasa ako magsisilbing binhi para sa dagdag pang pananaliksik sa hinaharap, maski gawa ko o nang gawa ng sino man dito sa audience, ang bawat capsule na ito na nakatutok sa isang area ng morphosyntax. Ang morphosyntax ay ang palabuan ng salita at pangungusap sa isang wika. Dalawa ang layunin ko para sa pagbabahagi ito. Una, gusto ko lang naman maipakita sa mga estudyante ko sa Ling 140 na kayang mailapat at nailapat na sa datos mula sa iba pang mga wikang Pilipinas ang mga theories na tinalakay namin sa klase. Sang-ayon sa curriculum ng programang di graduado, inaasahang magamit nila ang theories na ito sa iba pang mga kursong nakatuon sa syntax or grammatical description. Sa makatuwid, ang una kong layunin ay pedagogical. Ikalawa, sa sarili kong estimasyon, malaki ang potensyal ng mga theory na ito na mapalitaw ang pagkanatatangi o uniqueness ng Porohanon kasabay ng pagtatampok ng mga pagkakatulad nito sa iba pang mga wikang Visayan at wikang Pilipinas. Sa mga hindi nakakakilala sa wikang Porohanon, ito ay sinasalita ng mahigit 20,000 na katao at ang sentro ng kanilang komunidad ay nasa munisipyo ng Poro, mga isla ng Camotes, lalawigan ng Cebu. Ang Waray at iba pang mga dialects ng Eastern Visayas ang basehan ng marami sa grammatical na istruktura ng Porohanon. Ngunit kakikitaan din ito ng matinding impluensya mula sa Cebuano dahil sa pagiging bilingual ng halos lahat ng Porohanon sa naturang lingua franca. Nabigyang description ko ang Porohanon gaya ng sinabi ni Brian sa master's thesis ko na grammatical sketch of Porohanon noong 2024. Ang teoryang cognitive grammar ay mula kay Ronald W. Langaker. Siya ang ang pangunahing arkitekto ng cognitive grammar, ang cognitive linguistics enterprise. Isang natatanging pagtingin sa wika bilang integrated na bahagi ng pag-iisip ng tao.
Ang cognitive grammar kung gayon ay manifestasyon sa grammatical theory ng mas malawak na larangan ng cognitive linguistics. Inilimbag noong 1987 at 1991 ang una at ikalawang volume ng Foundations of Cognitive Grammar ni Ronald Lanaker. Ngunit may ugat sa mas maaga pang mga dekada ang pananaliksik na nagbigay daan sa cognitive grammar. Ngunit nagpapatuloy sa kontemporanyong eksena ang mga aktibidad ni Lanaker at ng iba pang mga scholar na invested sa cognitive linguistics enterprise. Noong 2017 lamang ay inilabas ng Brill ang 10 lectures on the basics of cognitive grammar. Maganda tong book na to, para siyang tinranscribe lang na mismong lectures ni Ronald Lanaker sa iba't ibang mga events at iba't ibang mga symposia na kanyang dinaluhan. So makikita natin dito sa 2017 book na ito yung kasalukuyang perspectives ni Ronald Lanaker. Mahalaga rin banggitin na noong 2013, isinulat ni Jem R. Javier ang kanyang master's thesis na ang clause structure ng Tagalog batay sa cognitive grammar. Pinanghahawakan ng mga linguistang tumataya sa cognitive linguistics enterprise ang dalawang commitment, yung generalization commitment at ang cognitive commitment. Tinutukoy sa generalization commitment ang pagkakatulad ng maraming mga structural principles sa phonolohiya, morpolohiya, syntax at semantics. Hindi ito hiwa-hiwalay ng mga sistema ng wika na walang kaugnayan sa isa't isa. Bagkus, bumubuo sila ng isang continuum ng expressive capacity ng human beings. Sa tingin ko, dito humihiwalay ang cognitive grammar sa iba pang teorya na napaka-rigid at napaka-stricto ng pagtingin sa mga hangganan ng mga components ng grammar. Ang cognitive commitment naman ay nagsasaad na kailangang sumabay ng kaalaman ng linguistika sa kaalaman ng iba pang mga larangang nagbibigay importansya sa pag-iisip, tungkol sa pag-iisip. So nariyan ang filosofiya, psikolohiya, neuroscience, actually kasama ang artificial intelligence. May isang sikat na slogan ng cognitive linguist na ibinahagi sa akin ni Benson Villarreal noong 2018 yata ito. Knowledge of language is knowledge. Knowledge of language is knowledge, period. So, integrated ang kaalaman ng wika sa lahat ng uri ng kaalaman. Tinitingnan ng ating teorya ang mga kognitibong proseso sa paglikha ng wika bilang parehong mga kognitibong proseso sa pag-unawa sa mga kulay, sa mga hugis, pati sa mga amoy. Maraming mga presentations yesterday sa aking Ling 199 na smell lexicon. So, integrated ang lahat ng mga cognitive processes na ito. Kasi nga naman, isa lang ang utak na ginagamit natin sa lahat ng trabaho ng pag-iisip. Tumungo tayo sa kung paano maaaring ipakita ng cognitive grammar ang relasyon ng natural na kapaligiran ng poro sa maliit na isla sa paraan ng mga pamumuhay ng mga Porohanon, kung paano ito umuugnay sa kanilang mga kognitibong proseso, kung paano bumubuo ng semantic representations mula sa mga cognitive processes na ito, at kung paano nagsisilbing transduction device. Ito ay termino ni Lanaker, ang gramatika ng Porohanon sa mga salita at pangungusap na naririnig natin. So, tinatawag ni Lanaker ang grammar na transduction device na pumoproseso doon sa ating semantic representations. Ipinagpapalagay dito na ang symbolic unit, isang tambalang anyo kahulugan or form-meaning pairing, ang batayang unit ng gramatika. Tinatawag ito ni Lanaker na symbolic assembly. So may dalawang duluhan o pole ang isang symbolic assembly. Yung semantic pole na tumutukoy sa kahulugan at yung phonological pole o kung ano ang panlabas na manifestasyon ng symbolic assembly. Pasalita, pwedeng gesture, pwedeng letra sa pahina, pwedeng senyas sa wikang visual. Ang isang pamana ni Ferdinand de Saussure, isang sikat na personalidad sa ating lahat dito, sa mga usaping ito ay ang pagiging conventional ng symbolic units. Nagkakasundo ang mga tao sa isang komunidad na ito ang tawag sa ganito. So nagkakasundo ang mga nagsasalita ng isang wika na ang ganito ang tawag natin sa ganito. Pamana yun ni Ferdinand de Saussure magpasa hanggang sa cognitive grammar. Habang natututo ang isang tao ng isang wika,
na ikikintal or na i-entrench, that's another cognitive grammar term, na i-entrench sa kanyang isipan ang kahulugan ng isang phonological unit habang dumadalas sa pagkakarinig o pagkakakita niya rito. So, tingnan natin yung isdang may scientific name na Sinanensea verrucosa. Ito ang mas magandang larawan ng si Desusur. Ito ang mas magandang larawan ng isda. Pero kailangan ko siyang i-replicate sa whiteboard para makita yun. Edit nyo na lang to. Sa symbolic unit. So, ganito umiiral ang symbolic unit sa wika. Meron tayong semantic pole. Kapag nakita ng isang tao ang ganitong klase ng isda, ano bang description ng isdang ito? Namamalagi siya sa kabatuhan, ng katubigan ng kamotes. Ayon sa isang language consultant na aking kinonsulta, si Sir Edwin Marquez, napaka-territorial daw ng mga ganitong klaseng isda. Magtatago sila sa isang pwesto, kahit na nandyan na yung mga mangingisda, mahirap silang paalisin. Kahit na naitaboy mo sila, babalik sila after 10 to 15 minutes dun sa mga bato na kinalalagyan nila. So bukod pa dun, meron pang brown na kulay, medyo luwag yung mata, tapos meron siyang spines sa itaas na bahagi ng kanyang katawan. So ito yung tinatawag na semantic pole. Sorry. Yan yung kahulugan. Yan yung bahagi ng isang symbolic unit na tumutukoy sa kahulugan o yung content ng isang expression. Nandun sa dulo, since ito ay form-meaning pairing, pagpapares ng form at saka ng meaning, ang form nitong hayop na ito ay bantoy sa Porohanon. Tinatawag ito na bantoy. So ang tawag dito ay phonological pole. Sa Cebuano, murag bantol. Kabalo mo sa bantol. So bantol, stonefish. So sa English, ang tawag dito sa fish na to ay stonefish. At kapag narinig ng isang tao, ng isang tagapagsalita ng Porohanon, yung serye ng mga tunog na B-A-N-T-U, Y, or Y sa kanilang spelling system, ito ang, yun na lang. Ito ang mabivisualize nila na creature o semantic pole. So, meron pang panunukso sa Porohanon na idinudugtong sa bantoy. Kinwento sa akin ni Sir Edwin kapag sinabi sa'yo, dagway ni mo daw, kikaw bantoy. Para ka talagang bantoy sa mukha mong yan. Parang, o baka may in-imagine kayo na kamukha ng isdang ito. Pero regardless kung ano yung namutawi sa inyong isipan or sa inyong conceptual system na pasok dun sa description na yun, itinutukso siya dun sa mga tao, lalo na sa mga bata, sa mga batang nagtutuksuhan sa community, na kapag nakatulala, kapag hindi gumagalaw, para daw bantoy yung ganung klaseng tao. So, sa pagtatapos, masasabi nating produktibo ang tunguhin ng cognitive grammar na tingnan ng wika bilang integrated sa mas masaklaw na kakayahang mag-isip ng tao. At hindi nga ba konektado ang pag-iisip ng tao sa relasyon niya sa kanyang kapaligiran. So, punta naman tayo sa pangalawa, ang Radical Construction Grammar o RCG. Ang RCG ay nagmula kay William Croft. Katunayan, maraming magkakaparehong ideas ang cognitive grammar at constructionist approaches sa gramatika. Sinasabi tuloy ni Anna Siewierska na nabibilang lamang sa isang functional cognitive paradigm ang mga teoryang cognitive at mga teoryang constructionist. So, binigyang artikulasyon ni Croft ang theory na ito sa kanyang aklat na Radical Construction Grammar, Syntactic Theory in Typological Perspective. So ito ay nilabas ng Oxford University Press noong 2001, yung yellow book na yan. At noong 2023 lamang, naglabas ulit ng book si Croft na pinamagatang Morphosyntax, Constructions of the World's Languages mula sa Cambridge University Press. Sa RCG, ang itinuturing na pinakabatayang obheto ng gramatikal na pagsusuri
ay ang construction. The basic unit of grammatical analysis is the construction. Ang grammatical constructions, katulad sa cognitive grammar, ay mga tambalang anyo kahulugan na nagpapakita ng pagka-arbitraryo. So, para sa mga estudyante ng Ling 1, para sa mga estudyante ng Ling 110, napag-usapan na siguro ang pagiging arbitraryo ng mga simbolo, ng mga senyas, na nagkakasundo lamang tayo bilang mga tao na sabi ko na yung linya kanina, ito ang itatawag natin sa isang konsepto. So, traditional na maituturing na tingnan ng mga salita o lexical items bilang parang building blocks o parang mga Lego pieces. Gagamit ako ng metaphor. Mga Lego pieces na pinagdudugtong-dugtong natin para makabuo ng mas malalaking mga expressions katulad ng mga parirala, ng mga pangungusap. That's the traditional view, that there is a divide between the Lego pieces and the structures that we create with the Lego pieces. Pero dito sa RCG, binubuwag yung ganong distinction. Tinatalikuran ng RCG yung ganong strict na distinction sa pagitan ng lexicon, pati ng grammar o syntax. So, sa RCG, tinitingnan na ang sinusuri natin sa grammar, we are only analyzing a single thing in grammar, and those are constructions. So that's the only unit that is meaningful in syntactic analysis, yung construction. Ngayon, sir, paano nagkakaiba yung mga salita? Paano nagkakaiba yung mga pangungusap o yung mga parirala? Nagkakaiba lang sa levels of complexity yung bawat construction. So merong tinatawag na atomic constructions. Yun yung mga hindi mo na mahahati, hindi mo na kayang, ito yung Tagalog morong na salita, tilad-tila rin para magkaroon ng iba pang mga morpema. At meron tayong tinatawag na, syempre, complex constructions. Yun yung mga mas mahaba na construction na binubuo ng higit sa isa na mga components or ng mga iba pang constructions. So, ang mga gusto ko lang i-summarize na yung RCG ay may continuum din na pagtingin sa mga uri ng construction sa wika. There are constructions that are more atomic, nandito sila sa dulo na mas simple, at merong mas complex na nandun sa kabilang dulo. At hindi na invested ang mga constructionist approaches dun sa pagtingin na ang lexicon ay nagpo-provide ng building blocks para sa pagbuo natin ng mga sentences. So, ito naman yung ikinaradikal ng radical construction grammar. Why is it called radical? Ayon kay John Taylor sa kanyang review noong 2001 book ni Croft, ang construction sa isang wika ay madalang tumugma or it rarely corresponds doon sa mga formal and semantic aspects ng construction sa iba pang wika. So, kung gayon, ang paglalarawan natin sa mga construction ay espesipiko at particular lamang sa kung anong wikang inaaral natin. Ultimately, all grammatical categories are language-specific. So, each and every time we describe a language, we actually have to tailor-fit the categories that we're using to the criteria present in the grammar of that language. So, halimbawa, hindi natin kaagad pwedeng ilapat ang mga katangian ng isang construction sa Cebuano o sa Bantayanon sa isang construction sa Corohanon. Kahit na sila ay may ibang structural na pagkakatulad. So, totoo lang, marami sila mga structural affinities. But we cannot assume that a construction in those two languages will be equivalent to or the same in terms of criteria in the constructions in Corohanon. Ang ganitong interpretasyon ang dahilan kung bakit iminumungkahi ni Croft na isulat ng nakakapitalize ang unang letra sa anumang pangalang ibibigay natin sa isang grammatical category, kasabay ng pagtukoy kung saang wika ito nanggaling. So, madalas gawin ni William Croft or ang kanyang suggestion ay, halimbawa, gusto mong i-describe yung pangalang pambalana sa Corohanon, yung common noun sa Corohanon. Imbis na i-assume mo na sa lahat ng mga wika sa mundo, merong general common noun concept. Sasabihin mo ay ganito. Dito sa ilalim ng isda. Pangalang pambalana
sa Porohanon. Maliit na typographical convention, pero ipinapakita nito yung sensitivity natin bilang mga scholar dun sa pagiging specific ng isang kategorya sa wikang iyon. Maliit na bagay, pagka-capitalize lang naman ang unang letra, pero meron siyang theoretical na basehan. So nagpapatuloy ang generalization commitment sa RCG sa pag-incorporate ng teorya sa prototype theory. Madalas ipresenta ang prototype theory sa mga panimulang kurso ng semantika katulad ng Linguistics 115 para ilarawan ang pagkakategorya natin sa mga karaniwang konsepto. So, nandyan yung walang kamatayang chair at nandyan yung walang kamatayang concept of the bird. Some chairs are more chair-like than others. Some birds are more considered birdy than other birds. Ngayon, natagumpay na generalize ng RCG ang prototyping impulse ng isang tao sa pagsusuri sa word classes. So hindi lang sa mga visual concepts or sa mga imahe natin na-apply yung prototyping, pati sa mga syntactic categories, pati sa word classes. So yung mga traditional na kategorya na noun at verb ay kailangan i-define batay sa specific criteria ng isang wika. Napakalawak ng formal variation ng nouns and verbs sa iba't ibang mga wika sa daigdig. Pero sa loob ng isang wika, may prototypical function ang isang salita batay sa 3 propositional act. So ito naman, humuhugot si William Croft mula sa philosophy of language. Particular dun sa philosopher na si John Searle. So merong 3 propositional act ang pinagagamitan natin ng wika. Reference, predication, at modification. Reference, predication, at modification. Ang reference ay tumutukoy sa pagbuo ng isang cognitive file, ng isang tukoy na konsepto, entidad o object mula sa karanasan ng isang tao. Tinatawag na reference yung mga konsepto ito, mga entidad na pinatutungkulan natin. Ang predication ay proseso ng pagdugtong ng mga kilos o pangyayari sa mga referent. Ang modification naman ay pagpapayaman dun sa pagkakakilanlan or identification ng isang referent sa pamamagitan ng pagtukoy ng features nito. Sa Porohanon, ang prototypical na gamit ng mga salitang hatag o tabang, bigay at tulong sa Tagalog ay bilang mga pandiwa. So tingnan natin yung mga halimbawang ito. Ipanghatag namon ang daan nga sinina sa mga pobre. Binigay namin ang luma naming mga damit sa mga mahirap. Number 2, kay gitabangan lagi si nga ibalik ang kalo kasi tinulungan nga nila siyang ibalik ang sombrero. So yan yung prototypical na usages noong words nga hatag at saka tabang. Pero makikita natin na may mga less prototypical o may mga hindi masyadong kinikilingan ng mga paggamit ng dalawang salita na hatag at saka tabang. Halimbawa, tingnan natin dito sa number 3, sentence number 3. Ang gihatag latza sintulo ka peras. Ang binigay lang niya, 3 peras. So parang ang pinapatungkulan dito sa sentence na to, yung mga bagay na binigay, yun yung 3 peras. So parang nagmumukha siyang referent ginagampanan niya yung propositional act na reference. What are you referring to? Yung mga gihatag, yung binigay. Number 4, medyo mahaba na pangungusap. Ang inzo pagkamadasigon sa inzo pagpaambit sa inzo suporta sa atong kalihukan, dako kaaso nga tabang. Di lamang sa atong mga Porohanon, ug lakip na sa kinatibuk-an nga bahin sa Kabisayaan. Sorry sa aking pronunciation. Pero ang inyong sigla sa inyong pagbabahagi ng inyong suporta sa ating gawain ay napakalaking tulong di lamang sa ating mga Porohanon, kundi kasama na ang lahat ng bahagi ng Kabisayaan. So, yung nakikita natin dito ay merong mas prototypical na function ang verbs at yun ay para sa propositional act na predication, yung nakita natin sa earlier sentence examples. Pero pwedeng i-repurpose ng ating wika, kagaya ng Porohanon, yung ganitong mga salita para gumampan sa iba pang mga propositional act. So sasabihin ng
RCG na ito yung madalas na lumitaw sa mga diskusyon tungkol sa lexical categories at ang usapin ng pre-categoriality sa iba nating mga kursong panlinguistika. Dahil siguro familiar na karanasan sa ilan sa ling majors ang pagdaan sa isang reading or pagdaan sa isang lesson sa klase na nagsasabi na wala daw di umano mga lexical categories o mga kategoryang pasalita sa Tagalog at iba pang Philippine languages. Sa RCG, sa tingin ko, mas nabibigyan niya ng nuanced na analysis yung ganung bagay na pwede lang natin gamitin sa iba't ibang paraan yung mga salita. Pero merong may verbs. Makakatulog tayo sa gabi na naalalaman natin na meron talagang mga pandiwa. Yun nga lang, pwedeng gamitin sa mas kakaibang paraan yung mga pandiwa minsan. Okay? So, punta naman tayo dun sa role and reference grammar, yung pangatlong teorya ang gusto kong pag-usapan. Yung role and reference grammar or RRG ay dinevelop ni na Bob Van Valen at ni William Foley. So, bandang 1980s lumabas yung theory na to. Holistiko ang pagtingin ng RRG sa wika sapagkat isinasaalang-alang ang espesipikong konteksto at sitwasyon sa anumang description ng pangungusap. Ang pagdurugtong ng semantic representation sa syntactic representation ay palaging kino-cross-cut ng discourse pragmatics. So laging pinag-uusapan sa RRG yung sitwasyon o yung konteksto kung saan sinasabi ang isang pangungusap. Malakas din ang typological impulse or yung comparative impulse ng role and reference grammar dahil simulat sa pool, dinisenyo na itong makapaglarawan sa lahat ng mga uri ng gramatika sa lahat ng wika ng mundo. Nagmumula ito sa napaka-diverse na languages sa respective curriculum vitae ni na Van Valen at Foley. Nahasa si Foley yung nasa kanan, sa pagde-describe ng Austronesian languages, pati ng Papuan languages. Si Van Valen naman, yung nasa left side, ay nag-practice ng kanyang karunungan sa linguistics sa mga wika katulad ng Lakota, isang wikang quote-unquote Native American, sa mga wikang Amazonian sa Brazil, at maging sa wikang Tagalog. Pag pumunta kayo sa website ni Bob Van Valen, marami siyang mga papers, marami din co-authored papers ang nakatuon sa wikang Tagalog. Kung kaya, gandang-ganda ako sa title ng isang podcast episode ng Kanguro English, C-A-N-G-U-R-O, noong 2021 kung saan niya in-interview si Van Valen. Ang title ng episode, Grammar Based on the Unfamiliar. Grammar Based on the Unfamiliar. Hindi ito teorya na nagsimulang teorya ng English o ng Latin at saka nag-branch out sa iba pang mga lingwahe sa mundo. Simulat sa pool, ang RRG ay dinisenyo ng mga linguista na exposed sa napaka-diverse na mga wika. So gusto ko mag-focus sa analysis ng thematic structure ng role and reference grammar. So paano ko i-explain yung thematic structure sa isang pangungusap? Yan yung who did what to whom. Sino yung gumawa sa kanino? Ano yung pagkaka-express ng ganung mga konsepto sa isang wika? So ang technical na termino dun sa linguistica ay thematic structure. So mas simple ang suri ng RRG sa kung ano ang mga papel na pwedeng gampanan ng mga reference sa isang clause. Actor o undergoer lamang ang macro roles na pinagpipilian natin. So actor, siya yung gumawa. Undergoer, siya yung sumailalim dun sa pangyayari or ginawan. Bakit dalawa lamang? Una, pinakamalawak daw yung cross-linguistic validity ng actor at saka undergoer. Pangalawa, may pinakamataas na salience sa kognitibong sistema ng tao, yung dalawang thematic roles na yun. Or macro roles, I should say. At ang iba't ibang klase ng undergoer katulad ng patient, theme, beneficiary, instrument, yung mga natutunan natin sa earlier link classes natin ng mga semantic roles, ay pawang language-specific variations na lamang. Pinapakita sa tinatawag na linking diagrams ang macro roles sa isang clause. So babalik tayo dito sa mga, tingnan muna natin yung mga halimbawang ito na nasa sa board. Mubarog ang pusa. So patayo ang bata. Tapos, dun sa pangalawang pangungusap, iputol sa tao ang kahoy gamit ang sundang.
So, sa mga marunong mag-Cebuano or sa mga exposed to Visayan languages, Mubarog and Pusa, yun din may ginagamit yung barog or tindog. Tindog ang preference. So, giputol sa tao ang kahoy, pinutol ng tao ang kahoy gamit ang itak or ang sundang. So, gamit yung mga konsepto na actor at saka undergoer. Isa lamang yung participant natin sa unang pangusap, Mubarog and Pusa. Ano yung kanyang role? Actor o undergoer? Meron tayong question and answer kaagad. Yung Pusa, ano yung role nitong bata? Mubarog. Ano sa tingin nyo, Lucy and James? Pusa is bata. So, tatayo ang bata. Yes, agent or actor. So, mas actor yung ginagamit na term sa RRG. Okay. So, dito naman, sa Tagalog, pinutol ng tao ang kahoy. Sino dyan yung actor? Sino dyan yung undergoer? Yes, from this side of the room. Tao yung actor, okay. Tapos undergoer? Kahoy, okay. So yung ibang mga languages, magsispecify pa yan ng mga uri ng undergoer na yan ay patient, ay inanimate object, yan ay instrument dahil ginamit lamang siya, itong sundang yan ay instrument. Pero sa RRG, generalized lamang yung pagtingin natin dito sa mga roles na ito. Maibahagi ko lang din, babalik ako dito sa projector screen, na ito yung pinakabago na nakita kong major publication sa RRG. So 2023 ay lumabas yung Cambridge Handbook of Role and Reference Grammar na inedit ni Van Valen kasama ng roster ng iba pang mga linguistang aktibong gumagamit ng RRG. Sina Delia Bentley, Ricardo Mayral Uson at Wataru Nakamura. Makikita sa book na ito na palaki ng palaki ang komunidad ng mga scholar na gumagamit sa theory na ito. So, balik tayo dito sa pangungusap. Sa pares ng pangungusap, itong pagsusuri na ito ay nanggaling sa isang papel na sinulat ni na Ricardo Maria Nolasco at Maureen Joy Saclot noong 2006. Ang pamagat ng papel na ito ay M&S Transitivity in Philippine Type Languages. Ginamit nila yung macro roles na actor at undergoer sa pag-intindi sa transitivity, concept of transitivity sa ating mga wika. So, dito sa sentence na tatayo ang bata, Mubarog and Pusa, sinusuri siya bilang intransitive clause. Dahil meron siyang thematic structure na iisa lamang yung role. At yun ay actor. So yung mga intransitive clause ayon sa RRG ay pipili lamang ng isa. Actor ba yan or undergoer? Kapag nagkaroon ka ng actor and undergoer or actor plus undergoer, pinaklasify na yung clause na yun bilang transitive. So meron kang dalawang roles, sa tao at ang kahoy. Ngayon, dadako na ako sa panghuling teorya na gusto kong pag-usapan. At sana kung may mga interesanting punto dito sa ibang mga teoryang didiscuss ko ay makuha natin sa open forum mamaya. Ang Lexical Functional Grammar or LFG ay dinevelop ni na Joan Bresnan at ni Ronald M. Kaplan sa Center for the Study of Language and Information or CSLI sa Stanford University. So mapapansin nyo dito sa theory na ito na meron siyang distinct computational flavor. Dahil sa background ni Bresnan sa math at logic, minsan siya naging estudyante ni Chomsky sa MIT, sa Massachusetts Institute of Technology, at ang karanasan ni Kaplan sa pagtatrabaho sa high-tech companies katulad ng Xerox at Amazon. So simula 1996 ay taunang dinaraos ang International Lexical Functional Grammar Conference sa iba't ibang bansa. Last year lang, idinaos ang conference sa University of Ghana sa Accra, Ghana. Mahusay ang dokumentasyon ng mga regular na komperensyang ito
kung kaya't mababakas ang vibrance ng international community na gumagamit ng LFG sa iba't ibang mga wika ng daigdig. At dinidirekta ang interesado sa teoryang ito sa aklat ni Bresnan na Lexical Functional Syntax para sa isang malalimang introduksyon. Una itong inilimbag noong 2001, pero itong edition na to, second edition, ay lumabas noong 2016. So new and expanded version na siya. At kasama na ni Bresnan sina Ash Asude, sina Ida Toivonen at si Stephen Wexler. Katangi-tangi rin ang akda ni Paul Kroger noong 1993, yung nasa kanan na Phrase Structure and Grammatical Relations in Tagalog bilang paglalapat ng LFG sa morphosyntax ng Tagalog. So natatangi ang LFG or unique ang LFG sa palagi ang pag-specify ng C structure or constituent structure at F structure o functional structure para sa bawat pangungusap. May emphasis sa parallelism o kapantayan ang teoryang ito kumpara sa seriality o pagkasunuran na ini-emphasize ng mga syntactic processes ng generative grammar. So, lalo na sa mga estudyante ng Ling 140. Ang ganda nung comparison ni Bresnan dun sa teorya niya, dun sa teorya ng teacher niya. Kasi sa LFG, very parallel yung pagtingin niya sa sentence representation. Meron kang constituent structure na isusulat ko mamaya, pati F structure or functional structure. Sabay sila na in parallel. Sa generative grammar, lalo na dun sa early versions ng generative grammar, napakalakas nung concept of seriality, yung pagiging sunuran. Meron kang transformations, meron kang unang forma ng pangungusap na itatransform mo para magkaroon ng mga panibagong forma ng pangungusap. Step by step yung proseso. So, yan yung isa sa striking na differences ng LFG at sa kanyang generative grammar enterprise. So, makapangyarihan ang F structure sa LFG dahil nagagawa niyang i-specify ang bawat function ng salita sa pangungusap. Ito ang lexicalism ng LFG, na ang bawat lexical item ay nagtataglay ng mayamang impormasyon na siyang nagtatakda ng sentence structure. Kaya siya tinawag ng lexical functional grammar. Actually, nakuha din ni John Bresnan ito kay Chomsky na ang bawat lexical item ay meron ng mayamang impormasyon na taglay na nagdidictate or nagsispecify ng syntactic structure. So tingnan natin itong halimbawa sa number 7 at saka number 8. Hain ang mga anak nakon. Saan ang aking mga anak? Number 8, diin bikaw gikan. Saan ka ba galing? So, yung mga question words, yung mga information-seeking interrogatives ng Orohanon na katumbas noong word na what sa English, actually ay dalawa. Pwedeng hain, pwedeng diin. So, ano yung pagkakaiba niyan? Ano pagkakaiba ng hain, ano pagkakaiba ng diin? Ginagamit yung hain para sa irrealist mood. So, ito yung mga pangyayari, actions, or reference na hindi pa alam o hindi pa actualize. So, hain, saan ang aking mga anak, hindi pa alam o hindi pa actualized yung pinapag-usapan na reference. So, yung diin naman, diin bikaw gikan, nanggaling na kasi siya dun. So, actualized na namutawi na sa kanyang conceptual system. So, ang diin naman ay para sa realist mood na para sa mga pangyayari, action or referent na alam o actualize na. So, para sa akin, ang F structure ng mga pangungusap na 7 at 8 ay kailangang idagdag ang grammatical function ng mood para sa question words na hain at diin. Dahil malinaw na mahalagang parte ng kahulugan ng tanong kung irrealist o realist ito. Sa mga tagapagsalita ng Cebuano, usa ka question word ra? Asa, no? Sakto to? Asa. So, na ay irrealist-realist distinction when it comes to this language. Whether something is known or actualized or unknown or not actualized as of yet. So, yung natitirang minuto nitong portion na to ng aking presentation, susubukan natin magkaroon ng
live C structure and F structure drawing. So, medyo kinakabahan ako dahil nasa harapan ako na aming Ling 140 students. Sir, bakit ka kinakabahan? Yan yung tinuro mo sa amin. Teka lang. So, ito. Hain ang mga anak na po. So, ang dinodrawing ko muna sa board, yan yung tinatawag na constituent structure. Pinagpapatuloy pa rin ng LFG yung classic old school na phrase markers ng generative grammar. Hain, lagyan natin ng Q for question word, determiner, det, ang mga PL, noun, nakon, pronoun. Okay. So dito sa LFG, at least dun sa kanyang mga early versions, hindi naman din invested sa binary branching yung kanilang mga phrase markers. So maski tatlo, pwedeng magsama sa isang node. Ang mga anak. Sige, yan na lang. Okay. Tapos, sa ilalim ng lahat ng ito, yung sentence. Kain ang mga anak natin. So ito ay C structure. F structure naman, makikita dito yung parallel representation of the same sentence that specifies the needed lexical information. So nilalagay sa tinatawag na attribute value matrix yung mga lexical information dito sa pangungusap na ito. Subject ng sentence. Gender. Neutral. Numeracy, dahil meron kang mga, yan ay plural. At yung case ay absolutive. Dito, sa mga question words na nakalagay dito sa harapan, sila ay mga focused elements ng isang pangungusap. So lalagay natin dito, focus. Kain. At dito ko idadagdag yung mood. Mood, which is kain ang mga anak nakon. Yan yung irrealis na mood. So may mga bahagi nung F structure para hindi tayo kumain ng sobrang daming oras. May mga bahagi ng F structure na hindi na ako isinali. Pero yan, ang ganitong klaseng F structure sa totoo lang ay ifa-flag or sasabihin ni John Bresnan na lumalabag dun sa completeness condition. Na hindi yan uubra para ma-specify ang lahat ng lexical information dito sa corresponding C structure or constituent structure. Pero ang gusto ko lang talagang ipunto dito sa focus na lexical item ay pwede tayong magdagdag ng mood na grammatical function para sa question word na ito. At iugnay ko lang dun sa aking abstract. Yan yung isang bagay na hindi natin makikita posible sa mga katabing wika ng Purohanon sa Kabisayaan. Na hindi lahat ng mga Visayan languages ay may ganyang encoding ng mood distinction dun sa kanilang interrogatives or question words. So, sa pagtatapos ng sanaysay na ito na yung aking conclusion. Nais kong maghapag ng ilang mga puntong maaari nating paglinian or mga reflection points na pwede nating gamitin sa kondukta natin ng grammatical na description. So dalawang main reflection points ko. Una, isa sa tumatak sa aking konsepto sa pagbuo ng aking thesis kasama ni na Sir Tuting Hernandez sa Link 299
at ni Sir Aldrin sa Link 300, ang posibilidad ng eclecticismo sa teorya or eclecticism. Magandang maging bihasa tayo sa isa o dalawang teorya, pero hindi tayo dapat magpapigil sa maaari nating matutunan sa dose-dosena pang ibang theories. Ang bawat teoryang na itatago natin sa ating baul ng karunungan ay may ma-offer ng mga konseptong magagamit natin sa aktual na description ng wika. Maganda rin paalala na tayo dapat ang nag-a-adjust sa datos pang wika at hindi natin dapat pinipilit kumasya sa ating neat little theories, ang madulas, magulo at pabago-bagong bagay na tinatawag nating language. Pero gusto ko lang din kabigin yung statement na yun na sabihin na hindi rin naman pwedeng mag-give up na lang tayo na magulo, madulas at saka pabago yung wika kung kaya hindi na natin siya pwedeng i-analyze. Hindi rin pwedeng ganun yung defeatism naman yun. So, yung pangalawa, tumatak din sa akin ang sinabi ni Arnold Alamon sa kanyang Consuelo J. Paz lecture noong 2023, baka yung iba sa inyo ay naka-attend nun, na pinamagatang Postscript to Wars of Extinction, Lumad Identity and Struggle. Sabi niya doon, what is theory but distilled lessons from the past? What is theory but distilled lessons from the past? May mga konseptong klaro ang pinanggalingan sa mga diskurso ni Plato at Socrates pa nga. At nagpapatuloy magpasa hanggang ngayon dahil siguro natumbok na nila ang katotohanan sa mga parting iyon ng wika ng tao. Magandang sabay nating makita ang mga konseptong nagbabagong bihis lamang sa bawat bagong teoryang lumilitaw sa ating mga aklat. At kung talagang lumilitaw na kapos ang lahat ng teoryang ating natutunan sa silid-aralan at sa ating mga aklat, doon siguro lilitaw yung kahingian na maghapag tayo ng mga bagong konsepto o i-modifika or i-modify natin ang mga konseptong nakasanayan na natin. Yun lamang, maraming salamat. So, if familiar kayo sa any Visayan language, especially mga Central Visayan language, siguro familiar yung ilang sentences, lalo na pag Cebuano or Hiligaynon. So, maraming salamat Sir Vinci again. So, natalakay natin ngayong araw yung sa Puruhanon kung saan siya sinasalita. At particular na, paglalapat ng 4 na teorya. Yung cognitive grammar ni Long-Ecker, radical construction grammar ni Prof, role and reference grammar ni Van Valley at Foley, at pati na yung lexical functional grammar ni Bresnan at Kaplan. Ipakita ni Sir Vinci kung paano ginagamit yung cognitive grammar doon sa Puruhanon, paano papakita ng islang bantoy, yung relasyon ng forma na bantoy at yung kahulugan nila or yung na-imagine ng mga taga-puro pag sinabi mo. Sa radical construction grammar naman, ay ipakita kung paano dapat particular sa isang wika ang isang grammatical na category. Kapag sinabing pangalang pambalana, capital letters both, yun ay pangalang pambalana doon sa Puruhanon. Tapos sa RRG naman, ay ipakita yung relasyon ng actor and undergoer doon sa mga sentence na Mubarog ang Puza, kung saan actor si Puza, at iputol sa ang tao ang kahoy, kung saan merong relasyon ng actor at undergoer. And finally, doon sa lexical functional grammar, paano na ipapakita yung distinction ng hain at diin doon sa F structure, kung saan nakita niya isang hain or irrealis, at nag-specify ng mood na realis yung sa diin. Yun naman, maraming salamat Sir Vinci ulit. So let's now move on sa ating Q&A portion para kung meron tayong mga katanungan, komento at reaction mula sa ating audience. Yes, ma'am. Sorry, dapat binigay ko sa student yung pagkakataong magtanong ano. And I know, kasi Vinci was also part of our panel at the was it 14th PLC, yung roundtable discussion on multilingualism. So I think this would be a nice siguro platform again to bring in some of the discussions or points that we raised during the panel. Remember yung when we talk about theories in linguistics, it's mostly coming from the monolingual perspective. And we also acknowledge na we need to siguro to push the field further
we need to bring in other perspectives kasi monolingualism is not the norm, di ba? So, like how do we incorporate multilingualism? So, how multilinguals process language into our theory of language, di ba? And I know you already thought about this, pero baka magandang madala din to sa discussion natin today. Oo nga, Ma'am Tina. Agree ako dun sa point na yun. Kasi implicit doon sa mga formasyon ng teoryang ito na meron tayong tinatawag na monolingual speaker bias. Or merong pinanggagalingan na, hindi siguro bias, pero monolingual mindset na klaro ang boundaries ng mga wika sa isa't isa. Na kapag sinabi natin Porohanon, pagtawid mo dito sa dagat na to, biglang magiging Cebuano na yan. Sa totoo lang, ang norm, ang napaka-normal na sitwasyon sa Camotes ay bilingual ang mga tao at hindi na nila alam kung saan natatapos yung Porohanon at nagsisimula yung standard Cebuano. Dahil sa kanilang pag-iisip, papasok na tayo dun sa processing, sa medyo psycholinguistic na dimension. Sa kanilang pag-iisip, available naman lahat itong resources na to sa aking linguistic repertoire. At bakit hindi ko gagamitin pa rin. So, agree ako dun sa point na ang isang direksyon kung saan pwede nating hatakin o haltakin itong mga wikang ito na kita din naman natin yung background ng ating mga theories ay European, American, mula sa tinatawag, generalize nila na Western world. I think that's a productive way of pulling these theories to accommodate for more cross-linguistic validity or diversity. Yung direction nga ng multilingualism. So, siguro, concretely speaking, nakikita ko, may mga ibang grammatical functions yung F structure ng LFG na kailangang i-introduce na unique para sa isang wika. May mga kategorya na naalala ko yung isang discussion sa isang session sa klase na meron mga wika katulad sa Pilipinas na ang kanilang question formation ay intonational. Diba? Alis ka ba? Pataas yung intonation, naalala niyo yung usapan na yun. So baka yung focus ay kailangan mag-introduce ng isang intonation or suprasegmental na feature dito sa pangungusap na gumagamit ng intonasyon para mag-signal ng question pragmatics or question meaning. So yun ako. Pang questions? Yes. Good afternoon, everyone. First of all, I'd like to congratulate you, Sir Vinci. It's impressive how you presented 4 different theories in less than an hour. I'm particularly interested in the hain and diin because actually, in my language, in Bicol, we use hain. Actually, there's a variety of terms for the question. For the interrogative pronoun, wherever we use hain, we use siin, we use asiin, we also use ahin. I think nagmetatasay yung H and A. In Purunghanan, you mentioned that hain is particularly used in Iriales construction or Iriales mood. Hindi po ba siya nagagamit in Iriales talaga? Because I think in we use hain when expressing Iriales and even Iriales construction. Right. So I'd like to confirm whether hain is specifically used in Iriales construction in Purunghanan. Okay. First of all, Chester, thank you for presenting another perspective from a fellow Central Philippine branch member. Kasi, marami akong kukonekta dito sa sagot ko. Makikita natin sa Ling 150, sa Austronesian language family na dito sa mga proto-languages na to, malamang ma-reconstruct natin or ma-trace natin yung ganitong klaseng mga distinctions. At baka dun sa ibang daughter languages na,
lalo na yung mga lingua franca, lalo na yung ginagamit ng malalaking mga populasyon, ay pinagsasama na yung ibang functions at pinapatag na yung ibang mga features na dating distinct sa mga earlier stages ng language. So yun yung diachronic na part ng answer ko. Yung isa naman, dun balik tayo sa synchronic, yung pinresenta ko na i-realis at saka realis na distinction, hindi ko lang na-entertain dun sa aking thesis yung posibilidad na baka magkaroon nga ng pag-overlap or pag-switch pa nga noong mga functions nila. Kasi sa discourse, maaaring may makita tayong naturally occurring constructions na magbabago yung ganong classification. Kung ganun, dahil dun sa spirit ng final part ng essay ko, gusto kong i-modify yung aking classification. At yun yung isa sa mga revision points kung sakali ng aking thesis na baka hindi siya ganun ka clean cut or clear cut yung assignment nila as realist or irrealist. But yung so when, by the way, kasi yung so when talaga may mga distinction that you went, for example, in Bicol. When it comes to when, in Bicol, we use, say, kasuano when we're asking about something that happened in the past. And we use saano when we're asking about something that is about to happen or will happen. There's a distinction between when past and when future. Since you mentioned about the distinction between where realis and where irrealis, is the when past when or when realis, when irrealis distinction also present in Purukano? I have to check. Okay. So yeah, that's a very impressive presentation. Congratulations. I would like to respond also to Chester. Ito naman related sa, I'm all over the curriculum. Related naman sa Ling 197, language endangerment. So, paano related ang teoryang panggramatika sa mga usapin ng pagkamatay o pagkananganganib ng mga wika? Yung mga ganitong klaseng syntactic phenomena, madalas natin makikita to sa mga wikang sinasalita ng mga maliliit na komunidad, maliliit na mga populasyon. At madalas, ito yung mga nanganganib or threatened na languages. So, importante yung humanitarian dimension ng language endangerment issue or topic. Pero meron din siyang empirical dimension or scientific dimension na a loss of an endangered language will probably be a loss of a novel syntactic phenomenon or a novel grammatical feature. So, I'll leave I don't want to rank kung ano yung mas mahalaga dun sa dalawang yun. Pero meron siyang dalawang or multiple sides dun sa usaping iyon. At baka yung ibang estudyante ay napapakamot ng ulo kung saan papasok yung halaga ng mga syntactic theories dun sa mga mas ramdam o mas konkretong mga usapin. Katulad noong pagkananganganib ng mga wika. Ayun lang. Any other questions? Hi, hello po. Yung question ko po more on the nature of yung concept ng theory. Kasi parang, di ba pag science, yung scientific theory, parang normally yung criteria niya is yung parang falsifiability niya. Di ba? Parang pag may theory ka, may prediction ka, tapos yung data mo, so, hindi naman accurate sa theory mo. So ibig sabihin, may mali yung theory or something like that. And parang yung napansin ko sa paggamit ng itong apat na theory is parang mahirap siyang, hindi clear yung kailan siya nag-falsify or hindi clear kung kailan parang nagiging mali yung theory. And yung, since yung parang style natin yun is parang, sige, mas eclectic yung style, try natin ito, ganun. Parang yung concern ko lang is kailan natin malalaman na parang, teka, parang may mali yung theory na to or ganun. Kasi parang, if we're trying to see more on the eclectic side of the theory, parang hindi natin nakikita yung pagkakamali ng theory. So ano yung mga hard stops natin para malaman na, wait lang, parang hindi siya as applicable, or wait lang, baka may mali yung theory na to. Thank you. Sorry, anong name mo? Nico po. Nico. Salamat sa tanong na yun, Nico. Kaya ako na papatawa kasi yun yung mga
baka magtunog cap out to ha. Pero yun yung mga katanungan na yung perspective ko nag-pendulum from one side to the other. Kasi tinuturo ko itong grammatical theories class. I catch myself insisting that linguistics is a hard science. It is scientific. Therefore, theories have to be falsifiable, replicable, applicable to multiple phenomena. That's kind of the aspiration of role and reference grammar. That this applies to all manifestations of this phenomenon that we call language. On the other hand, on some days, I swing to the other side by saying that, and ito nakuha ko din to sa mga usapan namin ni Benson na yung linguistics may hard science envy, no? Na hindi naman pareho yung pagkakalaglag ng mga objects sa space sa phenomenon ng wika ng tao. Na yung human realities or social realities, I should say, are totally different domains with respect to these domains that our physics theories or chemical, very crude examples, but these theories that we have for chemistry. So I'm really, there's this tension or swinging back and forth from those two sides that I don't have a ready answer for you, Nico. But it's good that we, I think for now the call would be to see these two tendencies or these two extremes, kung pwede natin tingnan sa ganung paraan. That I think American descriptivists like Bloomfield were very keen on emphasizing that linguistics is a science because for much of the 19th century it was treated as part of the humanities, modern languages. At ngayon, dahil nakikipag-usap na tayo sa mas maraming iba mga disiplina, para tinitingnan yung linguistics as a bit more, maybe we should stop being envious of the hard sciences. Because we are not studying something fixed or something that is so absolute. Ayun na. Yes, DJ. Hello. So, pagbati sir sa inyong talk, paumanhin ko medyo malate ako. Sorry. Siguro yung aking tanong ay somehow dugtong dun sa binanggit ni Ma'am Tina. So, explain ko lang ng konti. So, yung Yes. Noong 1970s, yung linguist na si Rosa Soberano, so inaral niya yung Marinduque Tagalog. At so far, ito yata yung pinaka-extensive na pag-aaral niya. Yung isa sa mga method na, or methodology na kinasangkapan niya noon ay somehow gusto niya makuha yung puro or yung hindi mixed na Marinduque Tagalog. So, sa sitwasyon kasi noong 1970s, yung mga kabataan, medyo nagsishift sila sa Marinduque Tagalog to Manila Tagalog. So, marunong silang mag-shift. So, si Soberano, pinili niya talaga yung mga 60 plus years old na nagstay na dun sa Pulo, bihirang umaalis papuntang Maynila. Kasi parang may suspicion nga siya dun sa mga kabataan na hindi niya alam kung Marinduque Tagalog ito or Manila Tagalog na yung kanyang nag-describe. So, medyo lalayo lang dun sa theories na diniscuss mo, sir. Dun ba sa iyong karanasan sa pag-field work sa Poro ay may ganun din bang same na case na yung mga, meron ka bang specific talaga na pinili na mga informants na sa tingin mo mas madidescribe niya talaga yung Porohanon? Kasi di ba, tingin mo nga parang baka nagsisibbuano sila or Porohanon na. Or mas tinitingnan mo na dapat mo ring i-recognize yung pagiging multilingual or parang yung hindi pagiging fixed nung linguistic boundaries ng mga speakers. Thank you, EJ, sa tanong. Siguro magre-refer na lang ako dun sa karanasan ko sa pagsulat ng thesis manuscript. Ako, nahuli ko ilang beses yung sarili ko na naglalagay na footnote or tala na yung sinabi ng informant sa totoo lang ay Cebuano word na o Cebuano speech pattern.
Pero inilalagay ko ito dito sa example na to prove the point na yung multiple repertoire na available sa isang taong ikinaklasify yung kanyang sarili na nagsasalita ng language na Porohano. So nandun ako sa hinahanap natin or pinagbabasihan natin sa mga naunang descriptions katulad ng kay na David Zor, ng kay na John Wolfe. Tinitingnan natin yung mga na-capture nilang snapshot ng Porohano noong 1960s at 1970s. At sa tingin ko, productive yung comparison na magagawa from 1960s to 1970s, pati sa 2022. At hindi ko explicitly sinabi na I'm out for pure Porohano or gusto kong i-describe yung pure Porohano. Dahil kinikilala ko, nasa abstract ko yun, na futile ang paghanap sa isang pure na Porohano. At kung ano yung kalagayan ng code or language na ginagamit nila sa kanilang community, mapailang Cebuano words yung makapasok man sa kanyang repertoire ay ituturing ko pa rin Porohano, at least dun sa snapshot of time na 2022. Ganun. Dami mga palusot no? Pero ganun yung naging karanasan ko sa pagsusulat ng thesis Marami kong mga notes na ito ay hindi na yung original form na binigay noong 1960s at 1970s. Meron pang isang gusto kong i-share. Kinumentuhan yung thesis ko ng isang anthropologist, si Ian Del Rios. Member siya ng UGAT na nakatira siya doon. At sinabi niya na, Vinci, next time na bumalik ka dito, dadalhin kita dun sa mga fishing communities, dun sa mga mangingisda. Kasi baka magulat ka na yung ibang mga constructions or example sentences na nakalagay sa thesis mo ay totally different or ibang-iba yung ginagamit nila dun sa kanilang everyday speech or natural conversation. So, ultimately, ang conclusion ko dito sa response ko, more work to do. I-revise pa itong tekstong ito. So, pagbati dun sa mga kakadefend lang at kakatapos lang ng thesis, hindi pa yan tapos. Yan ang sasabihin ko sa inyo. Yun lang. Siguro may time pa tayo na isa pang tanong. Elba? Yes, Mario. Sir, related lang doon sa tanong kanina ni Nico, I think magandang yung paper ni Nolasco tsaka ni Saklot, maganda siyang pinapoint out niya yung kakulangan ng RRG, yung M tsaka yung S transitivity. Kasi merong mga syntactically intransitive pero semantically transitive. So I think yung nasabi ni Nico kanina na may kakulangan or may kamalian ba yung teorya, I think yung mga ibang linguist ang ginagawa nila, dinadagdagan nila or dinadevelop pa nila yung teorya para ayun na pumasok doon sa wika na kanilang inaaral. For example, yung sa Tagalog. Salamat sa komento na yun, Mario. At saka siguro magandang doon natin wakasan yung discussion natin kasi sabi ko na rin ito sa aking Ling 140 students na kaya ako nang hihikayat na sige pa tayo dito sa grammatical description dahil corny man pakinggan, gasgas man, pero sino pa ba magde-describe dun sa languages natin kundi tayong nakikipamuhay dun sa mga speakers or users ng language at saka nakakahuli dun sa mga meaning distinctions or semantic distinctions na malamang o baka marahil hindi nahuhuli nung hindi matagal nakikipamuhay dun sa mga community. May tendency din na maging romanticize yung ganung pagtingin, pero ang gusto ko lang sabihin ay we have to be part of the conversation sa international linguistics community. At yung iuusad ng grammatical theory as a collective, as a whole, syempre mas mapapabuti pa dahil sa ating mga contributions mula sa mga sarili natin mga wika dito sa Pilipinas. Thank you, Mario. Maraming salamat sa ating mga audience na paligid sa Vinci. Salamat sa Vinci. Kaya na nagtatapos ang ating talakayan. Maraming salamat ulit, Sir Vinci, sa inyong mabungang talakayan niyan sa Porohano at yung 4 na grammatical theory.
So, dadako na tayo sa awarding of certificate at maaari ko bang tawagin sa harap si Campina, Department Chair, Christina Gallego, at Pils Coordinator, Ria Rafael. Kaya sa picture. Baka naman yung magbabasa na ating certificate. So, on behalf of the UP Department of Linguistics, we present the Certificate of Appreciation. So, let me read its contents. So, the Certificate of Appreciation is presented to Vincent Christopher A. Santiago for delivering the lecture Tangkang Paglalapat ng Ilang Kontemporanyong Teorya Pangramatika sa Porohan, held on 20 May 2025 as part of Philippine Indigenous Language Lecture Series of the University of the Philippines, Diliman, Department of Linguistics, signed Maria Cristina Gallego, Chairperson of the UP Department of Linguistics. Salamat ulit. So, maraming salamat sa ating audience sa kanilang participation and questions, including those who are watching the recorded version ngayon sa YouTube. Para sa members of the audience who want a certificate of attendance, please type in the URL bit.ly/pils, PRH, na capital yung PILS, sa inyong mga browser. And you can also scan the QR code posted around the room. So, scan nyo and go to the website to answer the evaluation form to get the certificate of attendance. So please regularly check our website and social media pages for announcements on future events and activities. Now, next month's installment will be Notes from the Field by Associate Professor Jim Javier and Teaching Associate Patricia Asuncion. So do stay tuned for the updates on the PILS lecture series for the rest of the year. Again, thank you very much everyone and have a great day.